kay Chairman Lee. Alam niyo po yun, sinalihan namin. Sinubukan namin, naku po, nung una maganda eh, bandang huli. Naku, figurative lahat. Alam niyo figurative, paglalaraw, spiritual, hindi siya literal. Naku, pati yung creation, figurative. Nagulat kami, pati si Adan, hindi raw po literal na ginawa na doon si Adan. Hindi literal na ginawa siya. Naku, spiritual daw po pagkalita figuratively. Bakit? Kasi daw, meron na raw unang tao sa panahon ni Adan. May nauna daw ng tao. Naku, kita nyo nag-preach sa atin dito. Hindi ko pa masyadong nabunyag sila. Nag-live kami doon sa online na yun. Maraming pastor na dala. Nakita namin yung mga teaching. Alam mo yung sinasabi ng Bible na gera, sa kanina figurative, spiritual na yun na battle, hindi rin yung literal. Yung tagutom, hindi rin yung literal tagutom, magugutom ka raw sa salita ng Diyos. Walang pagkanapan na physical. Yung paghunaw ng mundo, hindi raw gugunawin ang mundo, lilinisin lang. Ito lang daw yun, lilinisin ang babaguhin lang. Halos lahat puro, iba ang kanilang aral. Tapos yung Chairman Lee na founder nila, yun daw ang tatalo kay Satanas. Inagawan ng si Jesus. Si Jesus lang po yung tatalo kay Satanas. At natalo na nga doon sa cross ng Calvary. Yung spiritual battle. So, ang bida sa kanilang samahan na napakalaking kulto ito Koreano po yan. Ang bida doon ay si Chairman Lee. May opisina sila. Cavite. Napakalaki na. Mga Koreano ho yan. So, maingat po tayo. Naku po, nung sinubukan namin, nagulat kami sa mga teaching nila. Ito pala, bandang huli, marami nagsabi kulto pala sila. See? Ito kami medyo mahina. Bandang huli, dinibati na yung pastor na yung mga nagtuturo doon, dinibati na. Pati yung sinama natin dito na yung lalaki, dinibati niya hanggang ngayon, araw-araw sila nagdinibati. At sabi ko na yan ang sinasabi natin. Wala tayong alam, tira tayo ng tira. Marami pong mga relihiyon ngayon dito sa ating bansa lang, baka 200 mahigit relihiyon. At alam niyo po ba, nung nakaraang balita sa Facebook, ngayon kung napanood po yan sa Surigao ba yun? O sa Bukidnon? Nandoon sila sa bundok. Nandoon din yung New Jerusalem. Nakadamit puti lahat sila. Alam niyo kung gaano sila kadamit? 10,000. Tapos, mga resalista pala mga yun. Resalista. Mga nakaputi ng damit. Yun. Tapos, doon sila sa bundok, mayroon tinayo sila doon na templo daw. Doon daw maliligtas sila kahit may dito, ligtas daw sila doon. Tapos sabi nung may umatake sa kanya, mga kulto na naman yan. Sabi naman nila, paano kami naging kulto? 40 na utos na aming susundin na pawang kabutihan. Makita mo? Diba magandang pakinggan na puro kabutihan 40 daw ang utos. Nasusunod, wala rin daw silang bisyo. Kita nyo? Kung tayo ay mahina ang pundasyon, maniniwala. Kasi mabuti naman Karamihang relihiyon hindi nagtuturo yan na kasamaan. Hello. Karamihang relihiyon, ulitin ko po, karamihang simbahan, karamihang relihiyon, hindi yan nagtuturo pumatay, pagnakaw, hindi lahat yan karamihan pag-ibig, sa kapwa, pagtulong. Hello. Ayaw kung ang ating basihan ay mababait sila mabubuti, ay medyo papaliyata doon. Dahil si Satanas po, sabi ng 2 Corinthians, sabi ni Paul, si Satanas daw maaari magkunwaring anghel. Anghel, babae, magkunwari. Ito po pakinggan nyo, hindi po basihan na ang mga bibuli mabubuti, mababait, ayun na yun, tamang, nagdala na po sila tamang katuruan. False doctrine. Be aware of false doctrine. Binasa natin, may bulaang guro. Sa panahon pa lang ni Jesus Christ, maging sa panahon ni Moises, pero pala sa panahon ni Moises, marami na pong bulaang propeta.
At pagdating sa panahon ni Jesus, ganun din. Then, ngayon nagsulat naman si Peter na may mga bulaang guro naman ang lalabas. Sabi naman ni Juan, nagkalat na sa sanlibutan mga anti-Christ. Kaya mga kapatid, wag ho tayo, maging maingat tayo, mapanuri tayo sa bawat pinupuntahan natin. Kasi po, yung mga matitibay na pundasyon, bakit sila nadala? Tanungin ko po kayo, mga pastor na nadala sila. Bakit kaya? Pastor na po sila. Meron pa nga nagpatutulong sa pinuntahan namin, sabi niya, ay, 15 years na ako, 15 years na akong pastor, ngayon lang akong nakaliwanagan. Pero, nadala doon. Naku. Sabi ko na. Kaya nakakalungkot. Meron din akong naging kasama doon, pinanggalingan ko dyan sa PCC. Ewan kilala ni Sterlini yun, si Brother Larry. Pero bandang huli na sila doon. Si Brother Larry ay parang leaders din sa church, sa Baptist. Isa sa leader. Kilala si Brother Larry. Taga-Peace. Yan ang malapit sa amin. Banda roon sa Baptist. Pakpor ba yan? Pakpor ba yun? Sa Tawi-Tawi. Yan sila banda. Malapit sa kila, si Crispy. Tawi-Tawi. Matagal siyang Baptist. Ngayon, sa Baptistan. Tapos meron na siyang lisensya na pastor. Kasi sumali siya sa pag-aaral mga pastor na 1 month yan o 2 months. Dirilisan siya ng ID or apply sa pastor na. Nagulat ako ang panambahan daw niya sa mga. Sabi sa akin, pastor, ang panambahan ng natin totoo sa mga. So nagulat ako. Naku, ito na yun. See? Matagal na leaders po yan. Pero saan siya naging sa Batista. Hindi natin yan dyan sa Batista. Pero alam niyo po, gusto ko pong linawin sa inyo. Sa Batista ay namubuhay sa patakaran ng lumang tipan. Hello. At kapag ikaw ay nasa lumang tipan, nasa ilalim ka ng sumpa. Hello. Hello. Kapag ang siyang church, ang kanyang pinapasunod ay based sa mga aral ng lumang tipan, based sa mga aral ni Moises. Maingat kayo. Inililigaw na po tayo. At hindi rin nila alam na sila po ay produkto ng mga bulaang guro. Hindi na alam yun. Akala nila nasa tama sila. Kaya gano'n na sila pag magtanggol sila. Gano'n. Kahit nga po yung mga malalaking church. Nasa tama ko, mag-away pa sila. Hindi nila alam sila po produkto ng mga maling turo. Hello. Kaya kung tayo mababaw yung ating pundasyon, mababaw, hindi tayo tulad ng Sunday School, hindi tayo nagbabasa ng Bible, isang araw mabubulot ka sa pagkatanim mo. Mabubulot ka. Kahit mabubuti yung sinasabi, lahat naman mabubuti. Ito pa ito pa'y patakaran na narinig ako nagsabi sa akin na ganito. Lahat daw ng relihiyon ay sa Diyos. Sabi niya, babae na sabi sa akin, iba-iba lang pangalan ng Diyos na dinadala nila, pero yun din isang Diyos lang yun. Iba lang pangalan. Sabi niya. Okay tayo. Tapos, ang pagpunta daw sa langit ay katulad ng, halimbawa, pupunta ka ng Cubao. Maraming daan papunta Cubao, di ba? O ganun daw sa langit, maraming daan, maraming paraan mapupuntang langit. Kanya-kanya daw paraan para lumapit sa Diyos. Okay tayo. Samantala si Jesus naging daan, patungong sa Ama. Sa kanya marami daw daan. Iba-iba na lang daw paraan. Mukhang tama pakinggan. Di ba? Mukhang tama pakinggan kung wala kang alam. Mukhang tama kasi sabi nila isa lang ang Diyos pero iba-ibang paraan ng mga reliyon. Pero isa lang Diyos ang kinikilala. Maling-mali po. Maling-mali. Kapag hindi mo tayo Bible reader, isang araw, aatakihin mo mismo ang pastor na pinanggalingan mo, pwede mong dibatihin. Si Sister Ampe, pumunta sa amin,
kasama si Sister Mian. Ayaw lumabas ng kutse. Ay, wala kasi. Hindi nyo na akong kapatid eh. So, bakit ka naman ganyan? Bakit? Ano ba nangyari? Hindi na tayo magkapatid. Magalis ka lang. Sabi ko, ha? Bakit? Hindi ba isa lang ang Panginoon natin? Siya na mismo na gano'n sa hindi na kapatid. Number 1, you must know the truth based of Jesus' teachings and His disciples. Dapat alam mo ang katotohanan, suriin mo ang katotohanan upang hindi mailigaw ng mga maling turo. Suriin mo. Ano yon? Ang salita ng Panginoong Jesus. Ay, alam mo na, ito pong ninitig sa akin, hindi ho, okay naman talaga yun na sa pamagitan ng salita ng Diyos, doon mo sasalain ang bawat turo. Okay yun. Pero alam po ba, sinasabi ng New Testament, sa pamagitan sa mga katuruan ni Kristo at ng mga disipulo, binigyan siya ng talagang diin yung pangalan makaturo ni Kristo at ng mga apostol. Bakit? Pag hindi lang kay Kristo, galing kay Moises yan, tinuro mo na hindi naman aprobado kay Kristo sa mga aral ni Kristo, huwag mong i-adapt. Bakit? Ang Old Testament, sabi ng Hebreo, sinulat ni Paul, ay pinawalang bisa na ang unang tipan na sa Hebreo. Pinawalang bisa na yung una at yung bago ngayon ang siyang New Testament na kay Christ ngayon. Doon tayo mag-base sa ating mga aral. Amen? Hello. Colossus 2:8. Isulat niyo po yung mga talata na yan. Colossus 2:8, pakibasa. Para po, pagdating mo, kung loloobin ng Diyos, third week ng December, uulitin ko ito, dudugtungan ko po ito para kahit saan kayo magpunta, hindi kayo basta-basta mailigaw. Hello. At tungkulin po na isang pasto na kanyang mga tupa ay iingatan sa pamagitan ng mga katotohanan aral ng Panginoong Jesus. Ngayon, kung ako po, hindi ko magturo sa inyo ng mga aral ng Panginoong Jesus na matibay na pundasyon, isang araw, kasalanan ko rin yan. Dahil hindi ko itinuro sa inyo yung malalim na pundasyon ng Kristiyanismo. 2:8 na Colossus. Sino muna nakatagpo? Pakibasa. Amen. Pakinggan na mabuti. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag minuman sa pamagitan ng walang kapulang magdalayang aral. Ibig sabihin, mga magdalayang aral po, mga false teaching. At ito daw po sabi-sabi lang daw ng matatanda. Tandaan nyo po ha, pag may nakausap kayong matatanda, irespeto nyo. Matatanda yan eh. Hello. Mag-please kayo. Pero once nagsalita yan na tungkol kay God, respeto nyo pa rin. Matanda yan eh. Pero once ang aral niya ay sabi-sabi at hindi ayaw sa aral ni Kristo, respeto pa rin. Pero huwag nyo i-adapt yung sinasabi ng matatanda. Maraming matanda ang ligaw. Pero, maniwala kayo. Yung mga apo, mga ermitan nyo, akala po sa Diyos sila, pero ligaw po sila. Kasi hindi tayo sila nakapokus kay Kristo. Ang mga Rizalista, sino ang dinidiyos nila? Si Rizal. Si Rizal daw po ang Kristo ng Pilipinas. At alam niyo po ba, meron silang mga power. Nagpapagaling mga yan, nagubulot ng ngipin na walang sakit. Mga orasyon. Mga kapatid, hindi rin batayan, sabihin ko sa inyo, hindi batayan na naghihimala ang isang mga ngaral para sabihin ko tunay silang mga ngaral. Hello? Dahil sabi ng Bible, ang si Satanas man ay pwedeng magpagaling, pwedeng maghimala. Kung ano ang mayroon ang Diyos, dinadaya ni Satanas, pinapairin niya para mailigaw niya ang mga anak ng Diyos. Sabi nga doon sa binasa natin, marami silang maililigaw.
For example, ako, nagsalita ako, papakita ko sa'yo, bigla ko nabibla, lumutang ako sa hangin. Pero yung talang aral ay mga mali, hindi huwag ko paniwalaan. Merong pumasok dito, pilay, bulag, pinadilat ko, pinalakad ko. Ngayon yung mga aral ko, mali-mali sa aral ni Christ, o di ako sabihin, tunay ka Kristiyan. Ako na dala niyang aral. Bakit? Ito. Si Satanas, pwede siyang magpagaling, pwede siyang maghimala. Nasa 2 Thessalonica yan, chapter 2. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. At lahat ng uri ng pandaraya, paghihimala. Kaya sino man mahilig sa atin sa himala, ako maililigaw tayo. Meron mga rekulto dyan, lumuluhaan, luluhod tayo doon. Kasi nag-ihimala, lumuha ng dugo, nagsalita tayo rekulto. Naku. Yan po, hindi po totoong himala ng Diyos nga. Kaya maingat tayo sa mga himala. Hindi lahat ng himala mula sa Diyos. Si Satanas nag-ihimala rin. Alam nyo, hindi magawa ng Satanas na hindi niya kayang gawin. Ang maghimala, kaya. Pagpatay, kaya. Lahat. Pero ang hindi niya kaya ay pangaral ng katotohanan. Bakit? Kakalas sa kamalian ang kanyang mga kampo. At lilipat siya sa truth. Kanino? Sa Diyos ng truth. Kay Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang daan, katotohanan at buhay. Walang karoon sa mga sa pamagitan. Si Jesus ang kanyang makasalita. Yun po yung truth. Pag ipangalan ni Satanas yung katotohanan ng Bible, wala siyang madadala sa impyerno. Pero kaya niya maghimala para mailigaw ang mga tao. Amen? Alam niyo po diyan sa gawa, meron pong batang babae. Sa gawa, batang babae. Meron siyang kapangyarihang manghula. Halimbawa, nagpahula ka, nawala yung gamit mo, pinahulaan niya, mahulaan niya. Pero yung pala, may pasamang espiritu gumagabay sa kanya. Meron yan sa gawain mo, nabasa niya, batang babae. Marunong siya maghula. Kung anong nawala sa'yo, unong bagay, alam niya, nandoon si ano ang kumuha nito, punta. Totoo. Pero may gabay pala siya, bad spirit. Pinagkakitaan nila yun. Meron dyan sa probinsya nung sino ba yun? Binata na nagpagaling na Pilapina. Mindanao sa Mindanao ba yun? Sa Buanga. Habang nagpapagaling, hihit yung sigarilyo eh. Diruin mo yun, dami nagpila-pila. Naniwala sila sa papagaling, nag-iusi, tapos nagsalita kay Kristo daw. Ang isang tunay na mangaral, hindi nag-iusi. Ganun pala, makita mo pa lang eh. Sabi ni Jesus, may kilala mo sila sa kanilang mga gawa. Kung paano sila namuhay, ano ang pinapractice nila. Yan ang mga hulaan. Ang pinag-practices nila, ang papasunod sila sa metro na against sa Bible. Paluluhurin ka, padadalanginan ka kung sino-sino hindi naman Diyos. Mga practices na hindi na-against sa Bible. Colossians 2:8, inista nyo po yan. 2 John 1:7 hanggang 11. Hinggan nyo po, babasahin po. Sino po na makatagpo, siya po magbasa. Kung mamahan nyo po ako magbuklat. 2 John 1:11. Isang lang naman yung chapter yung 2 John na yan eh. Hinggan nyo po. Hinggan nyo po ha. Ito po, ito. Mag-ingat kayo sa 8. Mag-ingat kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran. Kundi, lubusan inyong kamtan ng gantimpala. Bakit daw? Bakit pinag-iingat? Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinanahanan ng Diyos. Sino man ang nagtuturo? Sino man nanatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Hello? Kanino daw turo? Kay Jesus. Specific po yan ha. Hindi po sinabi sa Diyos lang. Kundi kay Jesus. Bakit sa Diyos pag sinabi?
yung nagtuturo tungkol sa Diyos, hindi yan sinabi hindi kay Kristo. Bakit? Ang Old Testament sa Diyos din yan. Pero ang Old po ay pinawalang bisa na po yan. Ngayon, maraming pagkain binawal na sa kanila eh. Sa Old po yan. Yung mga pagkain bawal sa Old po yan. Pati yung Sabat, palambahan ng Sabat, sa Old din po yan. Hindi yung New Testament. Ang New Testament, yung unang araw ng isang linggo at ang unang araw ng isang linggo ay Sunday. Kasi doon nabuhay si Jesus muli ng araw ng Sunday. Doon na rin nagsimula ang palambahan ng mga Kristiyano, hindi ng mga Israelita. Ang mga Israelita, Sabat, ikapitong araw sila. Ngayon, kung tuturuan kayong Sabat day, ako, hindi na po yan ang turo ni Kristo. Pero, hindi natin tinurusgan sila, pero mag-focus daw po tayo sa aral ni Kristo. Hello. Kita nyo ha, aral ni Kristo, hindi sinabi na aral ng Diyos. Although si Jesus ay Diyos, pero binigyan niya specific kaninong aral ang dapat mong pagtungnan. Sa mga prophet ba ng Old Testament or basta sa Old Testament na hindi aprobado kay Jesus. Kumbaga si Jesus yung salita niya panukat sa mga aral ng galing ng Old Testament. Kasi ang Old Testament, meron tumawid din naman hanggang New na aprobado naman or ayon pa rin na kay Jesus. Tulad ng dugo, bawal sa kainin ng dugo sa Old, pero sa New, tumawid po ay bawal pa rin hanggang New Testament. Bawal kumain ng mga dugo. Kasi yan po ay sagrado, yan po ay sumisipulo sa buhay. Dapat daw ang buhay hindi kinakain. Sabi ng Dalawang pa. Kaya, tumawid po yan. Yung po pagdating sa dugo. Pero sa mga pagkain na tulad ng baboy, ang dami, kapag binasa yung Leviticus, andyan yung bawal, ang daming bawal. Yung mga isda na walang kaliskis, bawal yan, mga galunggong. Katulad mga seafoods, katulad ng hipon, bawal yan. Pagdating ng nyo, sabi nilinis na ang lahat ng pagkain. Ngayon, bumalik ngayon yung sa mga isda. Ito, pakinggan nyo ha, tungkol sa pagkain ito. First Timothy 4:1 and 3, pakinggan nyo po. Hindi po siya, pag pinakinggan mo, bakit ang bigat naman? Tungkol sa pagkain, pag inaralan tayo tungkol sa pagkain ng lumang tipan, medyo nilihis na tayo sa aral ni Kristo. Amen? Pakinggan nyo mabuti, 1 Timothy 4:1 hanggang 3. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang matalayang espiritu at mga aral ng dyablo. Kita nyo, isipin nyo, mga aral na pala ito ng dyablo. Ano yung aral ng dyablo? Dahil sa pagdilig lang ng mga sinungaling ng mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Isa pala ito sa aral ng dyablo. Yung bawalan ng mga asawa. Bawal ng asawa, kung may asawa ka na, yan tama. At yung mga bata na wala pa sa edad, bawal din. Pero hindi bawal mag-asawa. Pero mayroon pong reliyon, may pinagpabawal sila mag-asawa. Sino po yan? Bawal sila mag-asawa. Samantalang New Testament, kahit ang mga priest, ang priest po ng New Old Testament may mga asawa. Isang asawa lang sa Old. May asawa ang isang pari. Pero sa kanila pa. Aral daw ito ng dyablo, sabi ni Paul. Pagbawala ka mag-asawa. Pwede naman pagbawala ka mag-asawa, pag naasawahin mo, lasing ko, atik. Bawal ang asawahin niya. O hindi mananampantaya. Ano pa? At ang ilang pagkain, yung palang mga ipagbawal ng mapagkain, sabi aral dito ng dyablo. Isipin niya na, ipagbawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain.
mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na kakunawa ng katotohanan. Kita nyo? Yung mga bawal na pagkain, aral din pala daw ng Diablo. Samantalang, sa Old Testament, aral ng Diyos po yan. Pero bakit sabi ni Paul, aral ng Diablo? Kasi, ibinabalik mo ang tao sa Old. Pag sa Old ka na, ano mangyari? Sabi niya sa Galatia, mapapahiwalay ka kay Kristo. Pag sa Old ka nakabase. Nalala natin, kumuhawak natin ang Bible, lahat ito, sundin natin. Hindi po, pag hindi yan aral ni Kristo, dalawang beses na yun ha, Colossus 2:8, kailangan daw sa turo ni Kristo tayo nakabase. Ganun din sa sikat yan, sa turo pa rin ni Kristo, baka manatili daw tayo. Ang hindi na manatili sa turo ni Kristo ay hindi pinanahanan ng ama at ng anak. Hindi raw po yan Kristiyano. Pag hindi turo ni Kristo yan, pinagdiinan po yan ang mga apostol. Timothy 6:3, 1 Timothy 6:3 and 4. Pakinggan nyo mabuti. Sulat po yan. Napakahalaga po itong mga talatang ito. Actually, gagawin ko po itong series. Susunod, first week ng sa Sunday, sana nandito po kayo si Engineer Jason mag-preach. Second Sunday si Pastor Edward. Third Sunday ako ulit. Then, it continues ko po ito dahil napakahalaga nito. Paano suriin ang mga wrong teaching, mga false teaching? Paano suriin? Through Word of Jesus. Through teaching ng Jesus at ng mga disipulo. Amen? Kasi ito. Pati yung mga aral ng mga disipulo, mababasa natin yan. 6:3 and 4. Pakinggan nyo mabuti pa. Babasahin ko. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Hello. Kapag daw ang aral kung sino mang nagtuturo about Jesus, about God's word, about Christianismo, pero hindi naman ayon sa aral ng Jesucristo, sabi doon, nagyayabang na at walang alam sa katotohanan. Kita nyo? Nabanggit uli ang turo ni Kristo. Hello. Malinaw po ba? Hindi sinabi niya, ang turo dapat ni propeta, Moises dapat yan. Binigyan po ng specific kay Kristo. At yung mga aral ng mga apostol naman, galing din yan kay Kristo. Amen? Kaya po pahingan tayo, mamaya iba na po tinuturo sa binabalik kayo sa sumpa. Bakit? Ang Old Testament, pag yun mag-ibas ulitin mo, pagpamuhay ka uli ayon sa pangaparaanan ng Old Testament, binabalik ka sa sumpa. Kasi ang lahat ng nananangan sa lumang tipan ay napahiwalay kay Kristo. Sabi ng Galatia. Kaya nga, nung nakalaang buwan, sinasabi ko sa inyo, basahin yung palit-ulit ang dabok ng Galatia. Diyan yung maintindihan yung new and old. Diyan yung maintindihan. Alam niyo po, noong Sunday, nakausap ko si Engineer Jason. Sabi niya, alam mo, Pastor, ngayon ko lang unti-unting naliwanagan ako about tithes. Ngayon lang. Kita mo. Doon kasi sa kanya, batas sa church nila ang tithes. Ngayon, meron siyang kasama kaibigang pastor. Sabi niya, mali na kasi yung pas, hindi na tayo sa Old Testament. Sabi ng pastor niya kaibigan, hindi na kasi implement na yun. Sa mga Israelita po yan. Pagdating na nito, gano'n din siya, naliwanagan na ako pa. Pero hindi mo pinawal ako gusto mong bigay sarili mong pasya. Amen? Ang pasya naman bigay, higit pa, hindi masama. Pero gawin mong batas sa lugar church, maling Old Testament na naman yan. Kaya sabi niya naliwanagan na ako. Ako po, namin ko, 20 years. Nakagapos ako sa mga Old Testament. Na may ibang aral ng Old. 20 years. At nung mabasa ko po, nakarinig din ako mga aral, binasa ko yung mga sinasabi ng Galatia. Doon din ako naliwanagan sa mga sinasabi ng Galatia. Book of Galatia. Kung paano ang old ay wala na po, hindi na po ang continuous sa ating kundi yung mga aral ni Kristo doon din mag-base. Amen? Malinaw po yan Ngayon, pag naligaw kayo, huwag niyo akong sisihin. Huwag niyo akong balikan. Ang mga aral ni Kristo,
Doon muna tayo sa Matthew 7:23-24. Alam niyo yung 7:22, yung hindi lahat nagsasabi, Panginoon tayo ay papasok sa karya ng aking Ama na sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalugan ng aking Ama. Pansinin niyo po yung kasunod, mayroong mga nangangaral doon, nagpapalaya sa Pinoon, pero hindi kinilala ni Jesus. Bakit? Iba yung aral nila. Iba ang dala. Kasi ang karugtong noon, yung 24, 7:24 hanggang 27, yung tayo ng bahay. Ang aral daw ni Kristo at si Jesus ang pundasyon ng tamang pananampalatayang Kristiyano. Ay yung nangaral doon, iba yung aral nila, pero mayroon silang power, nagpagalingan sila eh. Pero ang aral nilang dala, hindi kay Kristo. Bakit? Basahin yung 7:24 nandyan, yung sino daw nakikinig sa aral niya at tinutupad, yun daw ang matibay na pundasyon. Eh kung ibang aral ng dala, nagpagaling niya, iba naman ang aral, hindi yan kilala ni Jesus. Pero, sabi ni Jesus ay hindi laban sa atin, panig sa atin. Sabi ni Jesus. Pero, hindi po sapat na isang relihiyon, isang church ay kumilala kay Jesus. Ayun na ang tamang turo. Bakit? May itatakwil na mga aral sa huling sa judgment. Bakit iba yung aral na dinala nila? At iba ang Kristo na pinakilala nila. Alam mo dito sa 2 Corinthians 11, meron dyan binanggit na ibang Jesus. Sabi ni Apostol Pablo, ako ay nagkaroon ng tawag dito sa Tagalog, yung silos. Maka-Diyos na silos daw dahil tinanggap daw nila yung ibang mga ngaral na ang dala ay ibang Jesus. Pero, ibang Jesus na ipinangaral nila mga apostol. Bakit ibang Jesus? May Jesus pakilala sa negro. Negro na Jesus. Sunog na Jesus. Negro. Tapos, meron namang Jesus na unang hindi siya nagkataon, hindi siya Diyos. Ang Diyos po na pinapangaral ni Pablo at ng sinasabi ng Bible, ang Jesus na ito ay dual isang 100% Diyos Jesus and then 100% nagkatawang tao. Yan po yung tamang teaching. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan at si Jesus po yung nagkatawang tao. Yan po yung tamang Jesus. E may Jesus po pakilala sa atin, may group nakakatakot. May group. Sunog. Kapangit. Kamantalang sa Bible, si Jesus walang kapintasan. Pagod ng lalaki ni Jesus. Kita mo yung mga kita niyo yung mga Israelita. Yung gandang lalaki, mga unang creation ng Diyos. Tayo kasi, dinasak na tayo ng sin. Kaya hindi na perfect yung may mga kapintasan natin. Pero yung mga original na ginawa, ang gaganda. Si Eva, si Adan, napakaganda niya. Pugi. Napakaganda. Maladyosa. Ganun ang unang creator. Si Jesus, napakagandang lalaki. Sabi sa Old Testament, siya walang kapintasan. Pero gumawa sila ng larawan ni Jesus na payat. Daming harang ating. Gawa-gawa ng kamay. Hindi yan tunay na Jesus. Ang tunay na Jesus sa Bible, sa panahon natin hindi na siya nakikita. Spirit na kasi siya. Wala na si Jesus ngayon na hindi na siya nakatawang tao. Kaya sabihin ng tao, ito si Jesus, no, maling Jesus yan. Pagpakilala sa inyo si Jesus na ito yung Jesus na ito ay Diyos, tao lang itong Jesus na ito. I-reject nyo lang. So, si Jesus ay tao. O tita lang. I-reject nyo. Dahil maling aral yan. Isa sila sa itatakwil ng Diyos sa judgment day. Bakit? Nangaral sila na hindi ayon sa aral ni Christ. Kaya maingat tayo. Hindi po biro ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Then mali ang iyong sadaling mga aral. Galatia 1:11-12. Tingnan niyo po. Galatia 1:11-12. Parang Bible study siya, pero kailangan natin itong marinig upang pag tayo humayo
Hindi ko kayo pinipigilan humayo kasi gusto ko rin na lalo pa kayong lumago. Praise God na meron kayong mga damdamin na ganyan, gusto niyong lumago, wala pong masama, lalo kayo ba. Pero sabi ko nga kay Sister M, walang problema, basta priority nyo naman yung gawain natin. Hindi naman maganda na nandun kayo sa iba, ang sipag nyo, pagdating gawain natin, wala kayo, hindi naman maganda yun. Na priority natin yung atin. And then gusto nyo tumalo, then maging maingat kayo sa bawat teaching. Maraming teaching na mali-mali. Ngayon, pag sinabi na ko si Pastor Jerry at ang mali, ay pinabasa ko na sa inyo yan. Then, sa inyo na po yan. Hindi ko pipilit po sa inyo yan. Bilang inyong pastor, bilang inyong tatay sa CCMC, tinuruan ko po kayo ng maayos at nandito sa Bible lahat. Pero kapag kayo naligaw, huwag niyo pong balikan. 1:11 ng Galasya. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi kata ng tao, hindi kata daw ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Sino nagsulat ng Galasya? Sino? Si Pablo.